presiding officer. Thank you, Mr. Senate President. Next, for its interjections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President. Mr. Witas, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions. I am aware po, Pisay, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall. Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct? Yes po, Your Honor. Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, o yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito? Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin. So lahat, meaning gusto kong maintindihan, dinutugma nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports at iba pa? Yes po, Your Honor. And how do you, hindi ko maintindihan, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt? Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier. So ibig sabihin sa supplier lang, sa tao, hindi kailangan ng resibo. Yes po, Your Honor. Malinaw po yon. Pag sinabi pong resibo, OR po, pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipt. So you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling. Yes po, Your Honor. Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification? Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nalalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings. So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings. Yes po, Your Honor. Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaksyon at naghanda ng initial findings o meron po kayong team? Ako lang po, Your Honor. At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report? Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor. At dun po sa proseso yun, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po? Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po. Sorry. Pakiulit po. Yung in-issue po namin na AOM po kasi, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM. Mr. Wamil, from AOM to notice of discrepancy, suspension, and then notice of disallowance. Yes po, Your Honor. Ano po yung mga nabago dun? Kapag AOM po kasi, parang nire-require po namin, based on the joint circular. Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, Wala po. pa rin po. Nag-issue na ho kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension. Yes po, Your Sa Honor. pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para ho kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage. Yes po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay hanggang notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po... Sige po, from AOM to notice of suspension. Ay, sige po. So, yes, I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of this
notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming EOM at kasama na rin po doon yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the... Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA. Kindly wind up, Senator Yes, Judge this is Joel the last Villanueva. question, Mr. Presiding Officer. Thank you. Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150. Which was not present in the AOM. Yes po, Your Honor. Thank you. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator you. Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastusan. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili Yes po. yung sinabing ibinili. Opo. At At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po. okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR. Yes po, Your Honor. Okay. Unless nga para dun sa pagbili o pagpabayad ng information. Yes po, Your Honor. So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastusan. Yes po, Your Honor. Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung 4th quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan. Yes po, Your Honor. Okay. So, hindi ko rin kailangan tanungin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Pwedeng paulit po ng tanong. Kumpleto ba o hindi kumpleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Hindi po kompleto, Your Honor. Hindi kumpleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, Mhm. yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments. Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong
first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yun. Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Thank you, Officer. Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes.